Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive. Welcome back po sa Philinfo TV. Nako, napakarami yung kaganapan kahapon. Dahil sa dami, na-overwhelmed po tayo at hindi tayo nakapag-upload. Hindi natin maisip kung ano bang content ang gagawin natin. Anyway, napakaganda ho ng punto ni Kong Marcoleta. At napakarami din niyang importanteng tanong sa House of Representatives. At kung talagang hihimay-himayin, mapapaisip ka. Oo nga, no? Well, anyway, wag na po natin patagalin. Pakinggan na po natin si Congressman Marcoleta. Pagbisita. Pagbisita ni VP Sara kay Albani Malaika doon sa house po. Yung pagstay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga pwedeng matulog sa opisina namin. Ako pwede ko matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon kung halimbawa binisita ng pangalawang pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, ugaling Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat itong abogado sinasabi niya lang. Nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para sila umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. Ito, napakagandang halimbawa na sinabi ni Kong Marcoleta. Para madaling intindihin. In layman's term, kumbaga. May nakialam na po, sabi niya gano'n. Bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito Ba't po kayo nakikialam Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto rin, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto hindi po Niluluto pa lang natin. Yung mga sahog nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa hindi po. Hindi po gawain ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay VP Sara sa House? Naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Ayan, napakagandang punto rin na bibitawan ni Kong Marcoleta. Ito. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Congress, Good Government Committee. Ano sagot nyo? Napaka-obvious talaga. Sinisingle out nyo ang OVP. Anong klaseng gawain ito?
Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi-dami ng mga ensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya. Hindi po ganun nga eh. Baligtad po ang nangyari eh. Talagang fishing expedition ang ginagawa ng mga congressman na to. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakagasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yun po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ganito, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain ang sinasabi ko, that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman eh. Pero tingin nyo Ayaw naman nila makipagdebate kay Kong Marcoleta para ma-justify din kung bakit sila nag-hearing. Napakaganda ng punto ni Kong Marcoleta, laging nasa batas. tulong ang impeachment, if ever, ipag-i-file? Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasayang lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakarami problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo. Pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, Ang tanong ni Kong Marcoleta, bakit ganito? Ang sagot sa tingin ko, isang sagot dyan dahil hunger for power. Yung hunger for power ang malaking dahilan. bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Ba't hindi hayaan yung opisina ng COA na siya yung magsabi sa atin sapagkat sila yung merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po, sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang Congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Kapag talagang pera ng pinag-uusapan kong, kapalan na talaga ng muka. Sabi nga ni VP Sara, pagkatapos na ng mga hearing, humihingi ng dispensa yung mga congressman. Pasensya na daw at malapit ng eleksyon. Kailangan nila ng pondo. Only in the Philippines, kahiya-hiya. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po ba ang bail na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ito ba? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito, nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang inahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na Na-file na October 11, 2024.
Ba't ayaw mong tumigil? Meron ka bang gustong gawin siguro? Hindi ba? Kulang pa kung yung fishing expedition nila. Kulang pa ebidensya nila para mag-file ng impeachment. Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit siya po kanina ko. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinyon. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinyon na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinyon. At may karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan. Ayan, so yan po yung pahayag kay Kong Marcoleta. So saan isang main point niya dito, yung trabaho ng COA na ginagawa na ngayon ng Kongreso. Hindi pa nga tapos yung trabaho ng COA. Gusto nang pakialaman ng Kongreso. Sa tingin kasi ng mga congressman, dyan sa confidential fund na yan sila makakakuha ng ebidensya para ma-impeach si VP Sara. Okay, may magandang point din si political analyst Malu Digia. Pakinggan din po natin. Sabi nyo kanina na may mga injustices na experience hindi lang sa opisina ni VP Sara, ang kanyang chief of staff, yung iba mga Pilipino ko natin. Can you expound sa idea na yun? Oo, kasi yung injustice na nangyari dito sa Confidential and Intelligence Fund, parang iniisa lamang nila na ang may problema sa CIF ay ang Vice Presidente. When in fact, napakalaking pondo ang Confidential ang Intelligence Fund sa Office of the Vice President, sa AFP, sa DND, sa DILG, at maraming ahensya sa gobyerno. So kung bubuksan natin at susuriin natin, ang sabi ng Kongreso, gumagawa lamang sila ng oversight function nila. Bakit si VP lang ang kanilang iniisa? Ba't hindi nila ibuksan? Pangalawa, ang request ko, bakit hindi nila make public? So same point yung part na to. Bakit sinisingle out daw si VP Sara? Marami namang may mga confidential funds. Ang kanilang mga extraordinary maintenance and operating expenses. Yung po ang requirement. Diba? Ipakita nyo kung paano ginagastos ang tax ng bayan. Bakit hindi ginagawa ng pinuno ng Kongreso? Bakit hindi ginagawa ng pinuno ng Senado? Bakit si Presidente Marcos hindi niya rin buksan ang CIF niya? Kasi yun ang patas, yun ang equal, yun ang fairness. Kumbaga nakatutok lang sila sa opisina ni VP Sara, Oo. which is unfair. Ito, meron pa siyang magandang point dito eh. Bakit daw kailangan isa publiko yung mga safe houses at saka yung mga nakatanggap ng confidential funds? Confidential nga yan. It involves national security. Fair yun, kasi siya lang eh. At ang pinalalabas sa publiko, nandaya siya, kinuha niya ang pera, kung sino-sino. Hindi pa naman tapos ang role ng Commission on Audit. Under our audit code, kailangan mag-reconcile. Kung merong notice of disallowance, kailangan mag-reconcile. Ang notice of disallowance, either wala kang resibo, wala kang justification in terms of programs, kaya kailangan mag-reconcile. So hindi mo pwedeng nagre-reconcile pa lang under the audit code. Sabi nga ni Kong Marcoleta, nagluluto pa lang. Gusto ng kainin, gusto ng tikman yung niluluto. Ay bigla mo na lamang bubuksan lahat at i-reveal kung ano yung confidential. Kita nyo, pati safe houses. Hindi ba yan national security? Ang naalam kung sino yung mga taong pumirma. Hindi ba yan national security? So hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang proseso ng Committee on Good Governance. Dok, doon sa proseso na balak nila ilipat sa Women's Correctional si Attorney Lopez,
sabi mo kanina, bakit inilipat ng ganun-ganun lang? Oo. Wala namang ruling, walang Oo, court order. alam mo, buti pa ang kriminal. Nakikita yung order, nakikita at walang naglilipat ng madaling araw. Oo nga po eh. Kaduda-duda na madaling araw ililipat sa Women's Correctional. Abogada, yun ang namimiss nila. Kung kaya nilang bastusin ang isang abogado, kaya nilang bastusin kahit sino. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit sino sa atin, pwedeng isubject sa kanilang mapanupil na pamamaraan para masunod lamang ang gusto nila. So yan po ang napakagandang punto ni political analyst Malu de Guia at si Congressman Rodante Marcoleta. Kayo na po mag-analyze. Base sa kanilang punto, tama ba ang ginagawa ng ating House of Representatives ngayon sa OBP? Paki-comment na lang po. Once again, ang ating pong background ay Coron Island sa Palawan. Suportahan po natin ang ating local tourism. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, paki-click na po yung subscribe button, hit the notification bell para lagi kayong updated. Paki-like and share na rin po para marami makapanood. Salamat po.